Let's all rise, please. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayon man kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito sa ating puso. Hawakan natin ang mga puso natin, manalangin tayo. Thank you, Lord, for the word. It's time to feed us. You are our teacher. Convict us, Lord. Cover our hearts, Lord, from anything that is worldly. Any thought that is resounding in our minds, we pray that you erase it and replace it by the instructions of heaven. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. You may all be seated. Supernatural things just as this, rare in our experiences. Baka po zero. Baka po ni walang ganyan. But the key is spiritual eyes. Sabi niya, may hiningi kasi si Eliseo. Sabi niya, may I ask the double portion of your anointing, Elijah? Kasi po, anointed po yung ministry ni Elijah. Bumubuka yung ilog, pag hinampas niya, gumagaling ang isang bagay. And so, the young disciple named Elisha, sa Tagalog po, Eliseo. Sabi ni Elijah sa kanya, ay pag nakita mo akong kinuha, you got to see. And then, your wish will be given you. Eh, nakita po niya. Paano ba kinuha si Elijah? Medyo kakaiba po sapagkat hindi po siya namatay. Siya po ay kinuha ng chariots of fire. Paano yun, ano? Chariots, alam po ba natin yung chariots? Karwahe, hinihila ng kabayo, pero ito spiritual na karwahe. Inakyat sa langit. At nung makita niya po yan, nahulog yung balabal, just like this. Ano? Nung nahulog po yung balabal, dinampot niya sa lupa, at ito po ay napasa kanya ang kapangyarihan. Okay? Everyone desires to receive a mantle of authority. That was a spiritual authority. Sa ngayon po ay we also need a mantle of authority in all the ministries being passed on to us. May balabal po ba kayong natanggap? Yung iba po sa inyo ay nabigyan ng balabal ng pagluluto. 3 araw na nagluluto si Ate Miner. Yung iba po nakatanggap ng balabal po ng pagiging usher. Ba't ko naman gagawin yan? There are ministries papagawa sa atin ng Panginoon as instructed by us. People in the church. Pero mas maganda po kapag meron kayong tinatanggap na tungkulin kahit hindi kayo inuutusan. No? Meron ka, this is something God asked me to do. Kaya meron po, nagtitipo ng mga kamag-anak pag birthday niya at magpapatotoo. Pag merong patay, mangangaral. Nakikita niyo po ba ang inyong mga spiritual na gampanin sa ating kapaligiran? Seeing spiritual matters. Seeing is not just physical through the eyes, meron po palang yung mga spiritual din tulad po ng pagkakakita ng saryota ng apoy. No? Si Jesus po ay nagsalita ng ganito, sabi niya, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Pag pinagpala po ba kayo ng Diyos, sasabihin mo ba, ay salamat sa boss ko, salamat sa Amerika, salamat sa Saudi,
O ang sinasabi mo, salamat sa Diyos sa aking mga bonus, sa aking sweldo. Salamat sa Diyos dahil sa pagkain na sa aking hapag. Laging nakikita ang Diyos. Napagalitan ako ng magulang ko, kinukorek ako, salamat sa Diyos, inaayos niya yung buhay ko. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. In the book of Kings, ang ganda po nito eh. Seeing, yung pong salitang, I see. Paulit-ulit po yan. It is resounding in the book of 2 Kings. Kaya po, tumaas yung alarma ko dyan. Sabi ko, ano ba ang mga dapat na nakikita namin sa buhay, no? Sa ministeryo, sa iglesia. Si David, meron din po siyang ganong statement, ano? Si David po is aligned with the prophets also. Sabi po niya, open my eyes, Lord, that I may see the wonderful things in your law. Mahilig po sa word of God si King David, no? Pero mo, pag lahat po ng hari ganon, Lord, umaga na, magbabasa na po ako ng Bible, ay lahat po ng hari pagpapalain, ano? Nakakatuwa sa news ngayon, si King Jong-un saka si Chairman Xi ng China ay nag-uusap tungkol sa world peace, no? Okay ba? Yung mga mahihilig sa nuclear, nag-uusap sa world peace. Seryoso ba ang mga tao talaga sa pangkapayapaan? Ito ba ay nakikita mula sa mundo o mula sa langit? Si Apostol Pablo may sarili ring konsepto, no? Spiritual eyes see spiritual realities. Ito po yung pagkakasabi niya, no? Sa pamamagitan ng panalangin, sabi niya, I pray that the eyes of your heart may be opened. That the eyes of your heart may be enlightened. Yung mga puso po pala natin, dapat nakakakita ng spiritual na bagay. Kaya ang panalangin niya, ang dami ko sinasabi sa inyo, I pray that your eyes may be opened. Can it be that we are in church, we have people around us, and yet, ang ginagamit lang po natin, physical eyes. Wala kang kinikilalang spiritual father ng buhay mo na pinanggalingan ng pananampalataya mo. Ay, basta ako, nagbabasa lang akong Bible. Ganun lang, ano? Now, nakikita niyo po ba ito? That the Spirit of God is within you. Are you conscious? Pag harap mo po sa salamin, naligo ka na kasi, nagsusuklay ka, bagay ba sa akin itong damit na to, yung kwintas na to, bagay ba sa akin? Physical. Pero meron po pala tayong spiritual life kasi po, itinanim sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Namatay po ang Espiritu natin, and so kailangan pong ibigay sa atin ang Espiritu ng Diyos so that we will be revived again. Amen? No? Pag wala po tayong Holy Spirit, yung pong ating mga konsyensya, it is calloused. It's not working. Kaya sasabihin mo, ay bakit? Lahat naman sila nangangalo niya. Lahat naman sinungaling. Di ba? Kaya po dahil diyan, hindi po tumatalab sa atin yung salita ng Diyos. We need the Holy Spirit to quicken our spirits. Ganito po magsalita si Pablo. Sabi po niya, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak, the zeal of God. Ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Nilagay pala sa atin yung Holy Spirit, kaya pagdating mo sa palengke, daming tao ron, ano? Pero pag ang Diyos tingin niya sa langit, kita niya kagad, akin yon. May tatak eh. Akin yon. Akin yon. Sasabihin naman ni Satanas, yung katabi, akin yon. Yung nanguha ng talong habang nakatalikod yung tindera, sabi niya kay Jesus, akin yon. Yung tindera naman, makalimutan sana yung sukle, makalimutan sana yung sukle. Answered prayer, umalis kagad. Okay? So, nakikita ng Diyos yung kanya. Pero yung kanya, dapat ay conscious sa presence niya sa buhay. Ang Diyos. And so, he honors God consciously. Pagkagising, pe-pray, bago matulog, magte-thank you kay Lord. Lord, I worship you. I worship you, Lord. Basahin natin ang aklat ng mga hari. Sapagkat kinuwento po yung mga pagtatagumpay at pagbagsak ng mga kaharian. Naging dalawa na po yung kaharian. Isa po yung Northern Kingdom, ang tawag po ron ay Israel.
Yung Southern Kingdom, ang tawag po riyan ay Huda. At ang lahilan ng pagtatagumpay o pagbagsak ay dahil sa hindi nakikitang spiritual na buhay. Kaya isang araw ay kinuwentuhan sila ng Diyos, kukunin kayo, dadaling kayo sa ibang bansa, aalipinin kayo ron, aapihin kayo. Pinapakita na ng mga propeta. That's the role of the prophets. Help them to see a future consequence of disobedience. Do not lose the Lord's protection. Parang ganito lang po yan. Nakapatong lang ang kamay ng Diyos. Oh. Hindi tatablan ng kidlat to. Hindi mababarang ka from negosyo. Yung linggo, nagtrabaho na rin siya. Sabi ni Lord, sandali lang, papatikim ko sa iyo yung walang protection. 70 years. The Lord removed His hand of protection to them. Kaya, isang araw, wala nang protection to. Kinuha sila ng Assyria. Kinuha sila ng Babylon, tinapon dun sa kanilang mga bansa. 70 years, they don't have worship. They did not see the consequences. And so success by becoming a spiritual leader is something you have to see. If I have the Spirit of God, nasa akin yung Espiritu ng Diyos, ako pala ay spiritual leader, aakayin ko ang aking pamilya. Meron po ba kayong vision na ganon? Linggo, hawak-hawak kayong pamilya, hawak mo yung mga anak mo, yung asawa mo, hawak sa kabila, at kayo ay pumupunta kay Lord. I like that vision. Amen? Na? Yung bang pagkagabi, andito ka na pala, kumain ka na, mamaya, magpe-pray tayo together. A vision of spiritual leadership. Ito po ang sinalo ni Elisha. Na? Sabi niya, aalis ka na pala, mamamatay ka ba? Sabi niya, hindi ko alam kung anong plano ni Lord sa akin, pero nag-resign na ako, sabi ni Elijah. Sabi niya, can I avail of the double portion of your anointing? Sabi niya, pag nakita mo kung umalis, nung makita nga po niya, naiwan po sa kanya yung mantle of spiritual leadership. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may bibigay sa'yo si Lord. Kay Elisha, balabal. Ano kaya bibigay sa inyo? Baka panyo. Huwag naman sanang listahan ng utang. Pero medyo mataas yung tungkulin, Kay Isaiah, nung tinanggap niya, sabi niya, I do not touch the unclean, I touch holy things. Kung hahawakan mo na yung mantle of authority na galing kay Lord, hindi ka na po pwedeng humawak ng baraha uli. Amen? Hindi ka na po pwedeng magyosi uli. Kasi sabi ng mga tao, alipin ka naman ng bisyo. Hindi ka na po pwedeng tumaya uli. Sabi mo sa katabi mo nga, ano bang number na bago? Pag nagalit ka, hindi ka na po pwedeng magmumura uli. Amen? Hindi ka na pwedeng mag-rant sa Facebook. Unclean. Di fala? Hindi ka na po pwede na humawak ng manika sa kakarayom. Unclean. Hindi po pwede na siguro yung kamay mo, nakaganyan na. May araw ko rin. Unclean. So you have to take a look at these spiritual responsibilities because God is producing spiritual leaders in us. Amen? Tagasalo tayo ng mga tungkulin. Yung mga matatanda, kanina pinatayo ko si Ate Merly. 73 years old. Tama po ba siya na pinakamatanda dito sa atin? At siya po ay hindi pa bumibitaw sa tungkulin niya kasi wantosawa po yan. So we're saying is that we are given a vision of followership. Look at this, Nung pong paalis na si Elijah, andyan lang si Elisha. Look at this dialogue. Together, can we read? Go. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Ito pong account na to, paulit-ulit po yan. Pagdating nila sa Jericho, sabi niya, punta ako sa Bethel,
Iwan ka muna rito. Sabi niya, hindi. Saksi ka ang langit. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. What a concept of followership. Hawakan nga natin puso natin. Sabihin natin ito. Lakasan nyo para madinig ng katabi nyo. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan ang pastor ko. Humina sa dulo eh. Ulit. Kahit anong mangyari, sasamahan ko sa outreach area ang cell leader ko. Absent ka last week eh. Ulit. Isa pa. Awak sa puso. Kahit anong mangyari, linggo-linggo, nasa cell celebration ako. Tingnan mo ngayon katabi mo. Ang tawag po dyan, commitment. Amen? Grabe oh. Hanggang buhay ka. Hindi ako hihiwalay sa iyo. Biro mo, sabi sa akin ng cell leader, buhay pa ho ako eh. Pero iniiwanan na siya. We are asked for a commitment to follow. MCC is in the business of creating tremendous number of prayer warriors. Kanina lang po yan. One of our most exciting time. Natutulog pa po karamihan sa atin, may nagpe-pray na po sa atin. Amen? Nagpe-pray po kayong yumaman. Amen? Nagpe-pray po tayo makabayad ng mga responsibilidad, NICO, Water District, load na 50, pambigay ng pera sa anak, pinagpe-pray po kayo dyan. At i-bless yung community na magkaroon po ng born-again movement. Lahat po ng target area sa Science City, pinagpe-pray po natin yan. Amen? A commitment to follow the Lord. A commitment to have disciples by making disciples. Yung Kia Smith po ay Asians Reaching Asia. May commitment po tayo dyan. Nakikipag-usap po tayo, nakikipagsumpaan po tayo sa Diyos na, Lord, kahit medyo mahirap to mahirap pong maglaw, kailangan marunong ka mag-English. Okay? Kung hindi po kayo marunong ng language, you can just have a commitment to pray. Amen? Kasi po, pag pinagpe-pray na po yung mga Indonesians, nag-uuwi na po isa-isa, no? Umuwi na po si Pastora Lea, si Pastora Bel, doon na nag-birthday sa Indonesia. Nakakatawa, no? What a way to celebrate your birthday in a foreign field, sharing the good news of Jesus. Hanggang December 8 po sila ron. Commitment to make disciples. Amen? May binigay po kasi sa ating spiritual mantle eh. Commitment to touch heaven. Bakit po ganun? Kasi po hindi po pwedeng kumalas tayo sa langit dahil hinihiling natin basbasan ang lupa. Yung mga magsasaka para hindi umaasim ang lupa. Laging masagana. Ang mga tatay at nanay nating naghahanap buhay, manatiling malakas, matibay ang katawang lupa. Touching heaven by strengthening earthly lives. Amen? Now, namumroblema sila minsan, gusto ko makita nyo mabuti itong concept na ganito. Kasi po, nilusob sila sa Samaria. Okay? Ng mga kaaway, ng mga bansa. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. Wala na po si Elijah, no? Siya na ang spiritual leader, si Elisha na. Nakita niya ang maraming kawal at mga kabayong nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Sus Mariosep. Naku po, paano na tayo ngayon? Pwede po ba na huling salita niyo na yan? We would have a commitment not to worry. Amen? Why? You see spiritual matters. You see the God of the heavens. You know what happened? Grabe po ito. Imagine, ito po yung mga kawal. Sabi niya, naku po, paano na tayo? Maya-maya, sabi ni Elisha, sa katulong niya, Lord, open the eyes of his heart. Nakita po niya, nagbabantay pala kay Elisha yung maraming mga angels para hindi manganganib. Kaya pala hindi tayo namatay sa coronavirus, binantayan ka ng ganyang karaming hukbo ng langit. Amen. Ha? Sabi mo sa katabi mo, nag-thank you ka na ba sa angel? Nag-thank you ka na ba sa Holy Spirit? Binabantayan ka pala eh. Ito yung mga virus, oh. Nagbabantay, lulusubin na sila. Sabi niya, naku po, Diyos ko po.
Pero sabi ni Lord, open the eyes of my servant. These angels were always there. But his physical eyes could not see them. Alam niyo po ba, tuwing babanggitin niyo po yung sa pangalan ni Jesus, agad-agad sasabihin ni Lord, deliver the goods. Ang bilis po ng angel, tatakbo po kagad sa inyo. When was the last time that you're very conscious the heavens are delivering the goods? My protection, my healing, my provision for my studies, for my children. Hindi ba ang mga magulang laging ganito? Laging ang favorite natin yung mag-alala, di ba? Ano mas madali? Mag-alala, mag-pray? O mag-alala na lang? Naku Lord, wala pa. Naku Lord, naku po, Diyos ko naman Lord. Ano ba naman pagdating nung patay sa akin yung batang yan? Imagine, pag dumating, buhay papatayin pala. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Tapos na yung pag-aalala ko. Why? Because the angels will deliver any petition they ask. I got to be conscious of the presence of the Lord Almighty sending holy angels in my home even if I'm away. Amen? Palapanan natin si Lord. Open your eyes. The spiritual eyes. Nakaka-insulto po si Lord yung ano, naku Lord, grabe. Naku po Lord. Ay, naku po. Be still and know that He is God. You got to have a feeling that someone is watching you. Hindi po multong pinag-uusapan dito. Parang may nakatingin lagi sa akin. Hindi. God is watching you. Amen? Here's a verse from Scriptures para po panatag na panatag tayo. Can we read together? Go. Ang mga mata ni Yahweh ay nagmamasid sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. I like that. Ilaminate nyo po ito, lagay nyo po sa kisame, lagay nyo po sa notebook nyo, sa Bible. Alam pala ni Lord na mapupulutulan ako ng kuryente. Alam pala ni Lord yung anak ko nagre-rebelde. Alam pala ni Lord, mention your need to heaven. Kasi po yung mata ni Lord nakatitig pala sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Sino mang tapat sa Kanya. Amen? Ha? Sabi mo sa katabi mo, mag-donuts na tayo. Imagine, ang laki ng problema mo, nanonood ka pa ng bold movies. Pag may problema ka, iluluhod mo yan. Lord, this is my imaginings. I see the throne of heaven giving orders to my need. Do you have that faith? Dapat po makita natin ang Diyos. Ang bilis nagdi-deliver. Amen? Spiritual sight is the ability to see that which is unseen. Covet spiritual eyes. It is impossible that we see things with our eyes and miss the most important sight. What? Eyes of the Lord, says Isaiah. High and lifted up. Ay, nako. Pag hindi po natin nakita ang Diyos na nakaupo sa Kanyang trono, sa kataas-taasan, hindi po niyo siya gagalang. You will always miss your worship. You will always miss your confidence and trust in God. You will never pray. Why? Wala kang galang eh. Hindi mo siya nakikita eh. He's always absent in your sight. And without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Importante po pala yung mga ganong talata. Naku po, pag wala pala akong faith, sasalpukin ako ni Lord. It is impossible to please God. And so you live a life that is dishonoring. Ito po nangyari sa kanila kasi hindi nila nakita yung consequences. 2 Kings teaches that every action must foresee consequences. Meron pong pag hindi po kayo nagtiwala, sabi ni Lord, di mo, dapat po pala, 40 days lang, nandun na po sila sa promised land. And it took them 40 years. Bakit? Sabi niya, mukha lang tayong tipaklong, ba tayo lalaban dyan? Sa mga higante dyan. All statement of faiths will be listened to by heaven. Look at these words, ha? Nalulong sila sa paggawa ng masama. Nanonood pala si Lord sa heaven Ay, naku, yung barangay na yon, inuman na lang ng inuman. Nalulong sila sa paggawa ng masama dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh. Kaya, itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin. Do you have a vision of obedience?
for you and for your family. Continued, sabi po niya, tinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila na sa malulupit na kaaway hanggang sila ay lubusang malupig. Wrong action, tremendous consequences. You get to see. Bago po kayo sumuway, magrebelde, lumaban sa inyong mga magulang, tingnan niyo mabuti po, anong consequence nito? Bago po kayo mag-aklas patungo sa kabundukan, lumaban kay Bongbong. Ano? Sabihin niyo, may consequence pala. And God warned through the prophets. You get to see. Israel and Judah learned the hard way that God means what He says. Amen? That's the book of Kings. Hindi siya nagbago kahit tinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinilang bihag sa Assyria kung saan sila nanirahan mula noon. 70 years. Pinatapon sila ng Diyos. What a consequence. Seeing consequences. Kaya po, ang tawag po dyan, fear of the Lord. Na? Nakakatuwa po to. Chapter 1 pa lang po ito. Meron pong isang commander, 3 commander po yung pinadala eh. Yung pong 2, sinunog ng Diyos. Pinatamaan po niya sa kidlat. Itong pangatlo, ito na po yung pangatlo. Nakita niya na yung nangyari sa 2 commander eh. May 50 pong mga tauhan, itong nangyari ngayon. Pangatlo na po siya. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo, lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po sinasamo ko sa inyo, nahiyaan nyo kaming mabuhay. Dapat po pag may nakita na po kayo mga kapitbahay nyo na napapahamak, lumuluhod na po tayo nagsusumamo sa Diyos. Because you see consequences. Amen? Kamakailan, ito na naman yung report. Tawag po sa akin yung isa, sabi, pag-pray po natin. E di, ano po ang concern nyo? Nandito na po sa ospital, nasa ICU na po, sumalpok po yung kotse niya. Yung motor, no? At medyo may crack po yung kanyang skull, swollen po yung face. Sabi ko, sige po. Nung nahimasmasa na po, after a few days, ay tinanong ko, ano pa nangyari? Naku, pastor, naglasing po eh. Dapat po, sa lahat ng nalasing at sumalpok sa poste, tayo po ay natututo na. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yung paglalasing mo, ano? Natututo dapat, see consequences. See consequences. Stop that. Chinismis mo yung kapitbahay mo. Di ba? Tapos pina-Facebook mo pa, na-demanda ka, learn. See the consequences. May mga anghel po pala na pinapadala ang Diyos sa atin eh. Hindi para sambahin mo yung angel. Pinapadala ng Diyos yan. Kanino? Sa mga mananampalataya. Look at these words. I want you to take this to heart. Gano'n kaya, hindi alagaan ng Diyos. Ano ang mga anghel? Kung ganoon. Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Amen? Amen? Ang ganda nito. Lagay natin sa imaginations natin to. May angels pala ang Diyos, sasabihin niya, nagpunta si Smith sa Laos. Pupunta raw, tatawid daw ng Thailand. Opo, iingatan ko po. Shoo, ang bilis, babantayan kagad. Okay? Nung nananalangin po, kasi si Smith po, sumunod lang po rin sa amin, mag-isa eh. Nag-iisa, sabi ko, Lord, pag kami nangyaring masama kay Smith, tapos na tong mission na to, lahat na magulang, aawayin ako. So medyo selfish po yung prayer ko, Lord, alang-alang lang po sa, wag akong awayin. And so I was very afraid. Sabi ko, Lord, we have to succeed in our overseas missions. Kasi po tayo rin po model, pati sa Manila. Pag po may nagkasakit dyan sa mga goers,
The moment na meron pong napilayan dyan, kinagat ng ahas, kinagat ng buhaya, at saka balyena, sasabihin ng mga pastor sa Maynila, see, sabi na nga ba, ang yabang talaga yung Pastor Joy na yan. Mission, overseas. Ayan, nakita niyo po? So, ganun na lang po. Kaya pag lumuluhod po kami dito, every day, hinihiling po namin sa Diyos, Lord, you got to show some respect to our prayers. Pakiusap po, Panginoon. We got to succeed or else everything will just stop. Because the Bible and the preachers of the scriptures and the disciple makers must be unstoppable. Are you with me? Say that word with me, unstoppable. Because the angels are helping us. Amen? Because the God of the heavens sent angels to protect who? Yung mga sugo. Dahil meron pong mensyon na meron dapat maliligtas. Nabalitaan nyo na po ba to? Nakakulong lang sa bahay, hindi ho lumabas ng 3 months and 2 years. Dahil sa pandemic, nagkasakit din. At yung mga labas ng labas, dahil sa Ebanghelyo ay iningatan ng Panginoon. Amen? Ha? Parang lumulungkot kayo pag kinukwento ko yun. Tingnan nyo mabuti po. Kasi I don't want us to just challenge the protection of the Lord. Our mission challenges the protection of the Lord. And so, God shows visions of the future for us. Gusto po ng Diyos yun, marami ka nakikita. Look at this, ha? Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta. At ang sabi, umakyat ka rito, ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyari pagkatapos nito. God is in the business of showing His vision for all of us. What do you see? Amen? Dapat po may vision po kayo sa mga anak po ninyo. Ha? Hindi yung, Lord, parang mahirap ang buhay nga. Siguro hindi matatapos yung anak ko, ano? Siguro, Lord, hindi ko na matutubos ang aming nakasanlang bahay. Minsan, ganito po ang vision ng maraming mga tao. If we don't see God, pastors can be troublemakers. It disturbs your peace. Sinabihan po ni Haring Akab si Elias ng ganito. Nang makita ni Ahab, hari po yan ha, si Elias, ay sinabi nito, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Ang ganda po sa English niyan eh. You prophet who is a troublemaker in Israel. Ba't po niya sinabihan ng ganon? Si Elijah po kasi ang nag-prophesy ng ganito. Eh di ang tigas ng ulo ng Israel, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi niya to, sabi niya, taga Tisbe, sa Gilead po siya. Sinabi niya kaya Ahab, same king, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. 3 years. Kaya ang tawag niya kay Elijah ay troublemaker. Meron po ba kayong ganong concept sa mga pastor? It disturbs the family peace. Ano ba naman yan? Tinawag na naman yung anak ko. Troublemaker po. Yung mga pastor po talaga. Because the God's agenda is very important all the time. Are you with me? So, makipag-cooperate po tayo kay Lord. Kasi po, gusto po pala niya, yung mga matatanda siguro, maghanap buhay, okay na yan. Paminsan-minsan, once a week pupunta. Pero yung mga youth, i-train po natin towards godliness. Amen? Amen? Bakit ba ninenervyos tayo na ang next generation ay mag-a-approve ng divorce bill? Eh, yung mga congressman, walang nag-disciple. Bakit ba na-approbahan yung magpakalat ng condom sa pills para wala ng teenage pregnancy? Sinosolve po kasi nila ang isang problema. Bakit daw nabubuntis sa mga dalaga nang walang protection? Solusyon? Gawa tayo ng isang batas. Dapat laging nagpipills bago mag-sex. Dapat po pala mag-pills bago mag-sex. Para matapos magtalik, sabi niya, maganda ka, pero parang mas maganda pa ron, titikman ko rin yung isa pa. Pero parang doon sa isang kanto, may maganda pang dalaga ron, titikman ko rin. And we become an immoral nation.
You got to see the consequences. That's why prophets are sent to disturb our peace. See this. God comforts people in trouble, but God troubles people when they are comfortable. Kasi po, pag very comfortable po tayo, kailangan po lagi po tayong merong inaalala mga panganib para you can pray. Hindi na po nagpe-pray yung peaceful na mga tao. So God sends trouble so that you will cry for comfort. Are you with me? Amen? So, ito pong mga encounter weekend, ginagawa po natin ito, hindi po para sa atin to. We would like to bring disciples into the church. Hindi po para makilala po tayo rito na, ay, active yung church na yan, ang daming program. No. Ako po masusunod, gusto ko na pong magpahinga. Pero, nakaka-bother po ang mga barangay. So we have to keep on bringing people. We are creating an army of leaders that would obey God's instructions. Amen. Ito po, medyo may kakaiba pong nangyari. Ang encounter weekend po, hindi na po namin tinawag yung mga sikat na mga leaders. Ang nagbaptize na po, mga cell leader na po mismo. Nung unang mga panahon, nag-withdraw na po ako dyan. Sabi ko, hindi na ako magbabaptize, Lord. Tinatawag ko na dyan yung mga elder. Pero ngayon po, mga cell leader, ang ibabaptize niya, yung dinala niyang cell member. Amen? No? Dapat po, ganun. Meron akong disciple. Ako magbabaptize dyan. Amen? Amen? Meron ka bang pangarap na, hindi lang po magbaptize, yung disciple ko, ako magkakasal doon. Amen? Amen? Ito pa. Yung magiging anak ng disciple ko, ako magbibinyag doon. Amen? Ito pa. Pag namatay yung disciple ko, ako maglilibing din doon. Amen? Ang pangarap ko po ay maging jobless. We train people to become leaders of leaders. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba yung pangitain na yun? Hindi yung dulo. Huwag po yung dulo. Huwag niyo sasabihin, ako maglilibing sa'yo. Huwag niyo sasabihin yan. Sabihin nga natin na malakas to, I am a disciple maker in the communities, in the barangays. I am always connected to people. I bring people who are disciplable for the Lord. Amen? Ay, nako, si Kuya Leo po, ilang beses po namin hinighlight. Kasi po, isa po sa pinakamagandang storya niya kasi po, ginulo po ng Diyos yung buhay niya. Kung siya po masusunod, hindi na siya uuwi rito siguro, maghahanap buhay nila, papadala na lang dolyar sa family, pero si Lord po, pinakamagaling manggulo. Amen? Isang araw po, nagpadala si Lord ng virus at si Kuya Leo po nandito. At ang ginawa po ni Lord ay, ginawa po siyang pastor sa Libis. Amen? Palakpakan natin si Lord, no? Kuya Leo, kamay yan ng konti. Yan. Oh, grabe, ano? Alam niyo kung anong oras ang fellowship doon? 5:30, babangon siya. 6:00, nag-umpisa na po sila ng umaga. Kasi po doon sa Libis, baka po yung 6:00 ng gabi, lasing na po lahat. So sinasalo niya po umaga pa lang. Praise the Lord. Andito pa ito mga ito. Tropang Libis. Taas ang kamay. Andito ba? Tropang Libis. Nagpahinga na ba? Natulog muna. Napuyat kagabi. Sige. Andiyan ba lahat? And so leaders see great things. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Tutulong tayo rito. Amen? Pero kailangan po, hindi namin kayo pinipilit, hindi napipilitan, sapagkat po pwede po na ang tulong nyo lang dito ay yung attendance lang. Sa umpisa. Pero later on, Lord, I see the vision. Ang dami ko po palang pamangkin, ang dami ko po palang mga kapitbahay who respects me. And thereby, I can gather them and disciple them also. Hawakan natin puso natin.
Sabihin natin kay Lord, tapusin na, Panginoon, ang mga espiritu ng relihiyon. Hindi ako taga-simba. Ako ay sinidlan ng Espiritu Santo at kailangang magkaroon ako ng mga pangitain. Oh God, I see angels. Come on, increase your imagination. I see angels delivering the goods, my spiritual gifts. I will remove complaints in my eyes and in my lips. I will become a believer. Tatanggalin ng Diyos ang mga takot sa aking puso. Nakikita ko ang mga anghel, 1, 2, 5, 50. Nasa paligid ng bahay namin, hindi ako natatakot sa mga adik. Hindi ako natatakot sa mga virus. Papalakihin ang aking mga anak. I see tremendous work of the Holy Spirit in my family, blessing me, touching me. God will extend my life because I have the seed that is incorruptible. Oh, you got to see. Ask God to help you see. Hipuin mo ang mga mata ng bawat isa, mga tanong aming mga puso, upang kami, Panginoon, hindi lang kami dadalo, kami magiging kasangkapan ng makapangyarihan Diyos sa pagtanggap ng maraming biyaya at pagpapaagos nito sa buhay ng napakaraming mga tao. Open our eyes, Lord. In the name of Jesus, we declare spiritual sight to everyone so that we will see the consequences of our stagnation. And we ask, dear Lord, that the mighty hand of the Lord will pass on to us the mantle of salvation to as many people in our barangay. And we ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you.